Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay Divine Mercy Sunday o Linggo ng Banal na Awa. No? At alam po natin, ito po yung ikahuling araw ng tinatawag na Octave of Easter. Simula po nung Easter Sunday ay 8 araw pong ipinagdiriwang ng solemne ang Pasko ng Muling Pagkabuhay. At tayo tatawid na sa marami pang linggo hanggang dumating ang araw ng Pentecostes, ang huling araw ng panahon ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. Magandang balikan dahil kailan nga ba nagsimula itong Divine Mercy Sunday, yung ikalawang linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. Ito po ay dineklara ni St. John Paul II noong April 30, the year 2000. At napaganda po dahil sa inspirasyon ni St. Faustina Kowalska ay sinasabi na simula po noon, nung sabi nga po si Saint Faustina ay na itaas na sa hanay ng mga banal, na isakatuparan yung naisulat niya sa kanyang diary. Si Saint Faustina kasi ay may diary, lalo na ang mga sabi nga mga paramdam, pagmumulat, pagninilay tungkol sa awa ng Diyos. At naisulat sa diary ni St. Faustina ang ganito, sa Ingles: I desire that the feast of the Divine Mercy be a refuge and shelter for all souls, especially the poor sinners. Kaya maganda tignan, itong kapistahan ng banal na awa, itong ikalawang linggong ito ng Pasko ng Muling Pagkabuhay, ay para sa ating lahat, para sa buong sanlibutan na nangangailangan ng awa ng Diyos. Alam niyo, sa Ebanghelyo ayon kay Lucas, sinabi ni Jesus, be merciful just as your Father is merciful. Ibig sabihin, ikaw ay maging mahabagin katulad ng iyong amang nasa langit na mahabagin, na puno at puspos ng habag. Magandang makita ito sa ating mga pagbasa. Sa unang pagbasa pa lang sa Gawa ng mga Apostol, narinig natin ang kwento ng unang Kristiyanong komunidad. Nakaranas po sila ng mga himalang dulot ni Jesus sa pamamagitan ng mga apostol. Maraming mga pinagaling, mga sabi nga pinatakwil ng masasamang espiritu. At dahil dito naramdaman ng mga gumaling ang awa ng Diyos. At sila na naging kasapi o miyembro ng unang Kristiyanong komunidad ay hindi lang tumanggap ng awa. Kaya narinig po natin, sila din po ay nagbahagi ng awa ng Diyos. Paano nila ginawa yun? Lahat ng kanilang mga biyaya, nilagay nila sa paanan ng mga apostol. At sabi nga po sa ating unang pagbasa, walang nangailangan dahil lahat ay binibigyan, lahat ay binabahaginan. Ito'y konkretong pruweba kung paano ang awa ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabahagi sa pamayanan ay lalong pumuspos. Sa ikalawang pagbasa mula sa sulat ni San Pedro, narinig po natin sa unang pangungusap pa lang, papuri sa Diyos dahil sa laki ng habag niya sa atin. Sinabi ni San Pedro sa pamayanan na dahil sa awa ng Diyos sa kanyang muling pagkabuhay, tayo ay nagkaroon ng panibagong buhay kay Kristo. Tayo mga makasalanan na iniligtas ni Jesus. Sa Ebanghelyo, lalo konkreto ito dahil
Kitang-kita natin ang habag ng Diyos sa mga apostol na nakatago sa isang kandadong silid, no? Kung saan nagpakita ang Panginoon ang huling na buhay. Siguro isipin natin, no? Takot sila, punong-puno sila ng sasabihin nga, hiya kay Jesus. Dahil nung si Jesus ay dumadaan sa kanyang pasakit, sila ay nagtago, nag-TNT, itawa, no? Dahil baka sila ang sumunod. Pero ano yung nangyari? Nung si Jesus ay muling na buhay, no? Nagpakita sa kanila. At ano ang pagbati, no? Sumainyo ang kapayapaan. Hindi panghuhusga, hindi galit, no? Hindi panghuhusyensya. Ang pagbati ay kapayapaan, no? At ito ay malaking kinatuwa nila, no? Si Tomas, pinagkalooban din ng habag nung wala siya nung unang pagpapakita, no? Sabi, hindi ako naniniwala, nagduda siya. Pero na nagpakita ang Panginoon sa kanya, no? At siguro sa sobrang kiyan niya, no? Sa sobrang pakiramdam niya na hindi siya naniwala, no? Ang naibulalas na lang niya ay Panginoon ko, Diyos ko, no? Dahil naramdaman niya na hindi rin siya hinusgahan ng Panginoon, kundi pinagkalooban ng awa. Ang salitang awa sa English nga ay mercy, ang kinauugatan niya sa Latin ay misericordia. Magandang tignan, no? Na yung dalawang ihihiwalay na salita dito sa salitang misericordia, yung unay misere, ibig sabihin ay misery, no? At cordia, ibig sabihin heart, puso, no? Pinapakita po dito na ang kalikasan ng Diyos, no, ay habag, no? At sinasabi nga po, no, na itong habag niya ay lalo, sabi nga, nagiging konkreto sa pamagitan ng kanyang puso, no, na ipinaparamdam sa sino mang dumaranas ng maraming pagsubok sa buhay. Yung mga talagang maraming dinadaanan, no, na alam nating para bagang pakiramdam sila ay wala ng pag-asa. Tamang-tama naman, no, dahil kita natin ang nangyayari sa ating sitwasyon ngayon, no? Dala ng problema dito sa gitnang silangan na hindi lang naiiwan doon, kundi apektado po tayo, no? Kung siguro ang Diyos tumitingin sa atin ngayon, no, yung puso niya punong-puno ng awa sa mga sugatan, sa mga namamatay dahil sa bombahan, mga nasisirang struktura, tinatabunan ang mga inosenteng sibilyan. At syempre tayo, ramdam natin ang hirap sa pagtaas ng langis, bilihin, no? At kung ano-ano pa, no? Diba, narinig natin ang matinding epekto nito, halos walang nagbabiyahe para, sabi nga, mga lahal. May mga nabubulok na mga gulay, prutas dahil wala nang pangkrudo, walang maggasolina, no? Pati mga itlog, no? Iba't iba pa, no? Apektado po tayong lahat, no? Lalo na siguro yung mga isang kahig, isang tuka, no? Niisip ko paano ang bukas. Paano nga ba? Anong mangyayari? Pero bukod dito, siguro tinitignan ng Diyos, no? Tinitignan ni Jesus, no? Pati na rin ang mga leader ng mga bansang nag-aaway, di ba? No? Kahapon nagkaroon po tayo ng prayer vigil na yan po ay binigyang direktiba ng ating Papa, Pope Leo, no? Sa lahat po ng mga diocese, sa lahat po ng ating mga parokya sa diocese. At sino ba ipinagdasal natin, no? Ang buong sanlibutan, pinagdasal din natin ang mga leader ng mga nag-aaway ng bansa na sana'y magbagong puso, magbagong isip, magbago ng kalooban, no? At
Ang ganda nga po, no, na pagninilay ni Pope Leo, no, sa Vatican nung nag-prayer vigil siya. Isa iisip natin, masosolve ba ang problema na ito? Sabi niya sa pagninilay niya, kahit mubo lang ng pananampalataya ang ating panghahawakan, tama na yun para, sabi nga, ang balingan natin sa gitna ng krisis na ito ay ang awa ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, ano nga ba ang naidudulot ng habag ng Diyos sa atin? Tatlo. Una, pagpapatawad. Alam natin, sabi nga, lahat po tayo makasalanan. Sinabi yan ni Saint Faustina sa kanyang diary, no? Ang Divine Mercy Sunday ay para sa mga makasalanan, para sa ating lahat. At ito ang inaalay ni Jesus. No? Hindi galit, hindi poon, kundi pagpapatawad. Kaya alam nyo, no, sabi nga niya, napakaganda, lalo na ngayon nagpunto, kung tayo makakapagkumpisal o kahit sa mga susunod na araw, para maramdaman ang pagpapatawad ng Diyos. Ikalawa, paghihilo. Alam natin maraming sugatan, hindi lang sa katawan, kundi lalo sugatang puso, sugatang kaluluwa. Pag naramdaman natin ang pagpapatawad ng Diyos, nandoon ang kanyang pagkakaloob din ng paghihilo. At dadaan po tayo sa prosesong ito. Alam natin, no? Sa pagdaan ng panahon, lahat ng sugat nahihilom. Hindi dahil sa atin, kundi dahil sa habag ng Diyos. At ikatlo, pakikipagkasundo sa Diyos at sa kapwa. Yan ang naidudulot ng habag ng Diyos. At sa magandang makita ito, no? Kaya nga ang batik ni Jesus sa Ebanghelyo ay sumainyo ang kapayapaan. Dahil ang hinahamon po sa atin sa bawat pamilya, pamayanan, bansa, sa buong mundo, maghahari ang kapayapaan o magpapakumbaba, makikipagkasundo upang, sabi nga, magkaroon ng panibago o pagpapanibago ang mga nasirang relasyon. Mahirap po may kaaway, hindi tayo papapanatag. Mahirap yung mga hindi mga pinapansin, may kagalit o katampuan, di po. Pero kung makikipagkasundo tayo sa Diyos at sa ating kapwa, hindi lang kapayapaan, kundi galak sa ating puso ang ating matatamo. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, sa pagtatapos po natin ang oktavo ng linggo ng muling pagkabuhay, panghawakan natin ang habag ng Diyos. Napakaganda ng paulit-ulit na sinabi ni Saint Faustina sa kanyang diary. Sabi niya, no? Ang Diyos, ocean of mercy. No? Ocean of mercy. Para sinasabi, walang hanggan ang habag ng Diyos. Hindi tayo dapat matakot. Hindi tayo dapat mag-alala. Ano man ang ating dinadaanan, may awa at pag-ibig ang Diyos. Amen.